Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang tanghali po, no? Ito po ang latest update ngayong araw, August 19, 2024. Yung minomonitor nga po natin na si Bagyong Dindo kanina nga pong alas 11 ng umaga. Ito nga po ay nakalabas na yung pinakasentro niyan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayun po yan sa European Center at wala naman pong direktang epekto ito sa ating bansa. Maliban na lamang po sa habagat na nakaka-apekto pa rin po sa extreme northern Luzon. At asahan naman natin yung localized thunderstorm ay posibleng maka-apekto pa rin po yan sa Metro Manila, eastern section ng Visayas at ng Palawan. Meron man tayong minomonitor na isa pang low pressure area na ngayon po ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang chance niya na maging bagyo dahil posible nga pong asahan nga po natin by August 24 ay mag-uumpisang dahan-dahang lumakas yung habagat at sa mga susunod na araw nito ay makakaranas na naman po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga po sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Dito nga po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 3 ng hapon, asahan natin makulimlim ang kaulapan ng Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon. Asahan naman natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, Visayas at sa may Zamboanga Peninsula. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, asahan nga natin na may tsansa po ng pag-ulan sa may Southern Luzon, Metro Manila at dito nga po sa may parte ng western section ng Northern Luzon. Ganun pa rin po sa may Palawan, asahan natin na may tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan at sa may Mindoro provinces. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan natin magiging maayos at magandang lagay ng panahon sa parte ng Mindanao. Maliban na lamang po dito sa may parte ng Bicol Region, Mindoro provinces, Palawan ay magiging makulimlim ang kaulapan na may tsansa na mga biglang pagbuhos ng mahihina at katamtamang pag-ulan lamang. Ganon din po sa may Central Luzon at Northern Luzon, makulimlim na kaulapan na may biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Bukas nga po ay August 20, asahan natin hihina ulit yung mga posibilidad ng mga pag-ulan sa ating bansa at posibleng ang bukas ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility, yung low pressure area, pero mababa nga po ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng August 21, dito po magkakaroon tayo ng panibago pang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero again, mababa ang tsansa niyan na tumama sa ating bansa o sa ating kaulapan at sa ngayon nga po ay ito po ay nasa 35% chance na maging tropical depression habang sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 22, yung low pressure area natin ay nasa eastern section pa rin po yun ng Taiwan at yung isa pang sama ng panahon ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 23, dito naman po dahan-dahan na po yan, posibleng malusaw itong low pressure area na nasa loob ng PAR line. At pagdating nga po ng August 23 na ng hapon, magkakaroon tayo ng maliliit na tsansa ng pag-ulan sa Mindanao at maging sa Visayas at Palawan. Pagdating naman po ng August 24, dito nga po, August 24 ng hapon, tataas na ang posibilidad ng mga pag-ulan na mararanasan sa may Luzon, Central Luzon, Metro Manila, kasama po dyan ang Southern Luzon, Palawan at Mindanao. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ulan hanggang sa pagdating ng gabi sa may parte ng Visayas. Habang isang sama ng panahon na mapapansin natin ay nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. By August 25, dito na nga po yung mas malalakas na posibilidad na pag-ulan
lalong-lalo na nga po sa Palawan at western section ng bansa. By August 26, tuloy-tuloy nga po, mataas ang tsansa na makakaranas tayo ng mga pag-ulan. By August 27, asahan natin na yung mga posibilidad na pag-ulan natin ay mararanasan natin yan sa hapon at sa gabi, at meron din po tayo sa madaling araw. Kaya bayang pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil nga tuloy-tuloy na naman po makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario po lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.